Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,405 subscribers. Konti na lang guys. Mahigit 500 na lang, maatim na natin ang ating minimithi sa taong ngayong ito na 10,000 subscribers milestones. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. At mag-iingat po tayo lagi, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. Pasensyahan nyo na po ako Medyo under the weather lang po tayo at ilang araw din po tayong hindi nakapag-broadcast dito sa ating programa. Okay, ang pag-usapan po natin today ay dyan sa Maynila. Siyempre naman, di ba? Ang lagi po nating inaano dyan ay yung galing ng mayor, no? Nakikita po natin na hindi masyadong kagalingan ang mayor. Pasensya na po pero magaling naman si Mayora Hani Lacuna. It so happen na parang hindi lang bagay sa kanya ang pagiging mayor, no? Pwedeng vice mayor, pwedeng medical officer, or administrator, konsehal, congresswoman, pwede ang mga ganyan. Pero sa mga mayor ng Maynila at mayor ng lungsod ay hindi po siya pwede dyan. Kasi ang kailangan po talaga, ang tunay na kalinga, ang kailangan dyan sa Maynila. Noon pa man, no, talaga namang laging kalinga, no, pagmamalasakit, pagmamahal at unawa sa abang kalagayan ng lahat ang inihahandog ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Nakita ni Isko ang problema ng mga yagit kasi galing nga siya doon. O ang mga Manileño na walang bahay, noong binigyan siya ng pagkakataon maging alkalde mula 2019 hanggang 2022 kasi nga po galing naman po siya doon. Kaya mabilis ang ipinatupad ang malawakang pagpapatayo ng pabahay para sa mahihirap. Vertical housing kasi nga po limited na naman ang area ng Maynila. Vertical housing dyan sa San Sebastian, San Lazaro, Pedro Hill, bukod pa ang condominiums, binondominium at Baseco community. Di po ba napakagaling in less than 3 years na ipatayo ang mga pabahay na ito sa syudad na hindi pa mapapantayan ng kahit sino mang mayor mula noon hanggang ngayon na naging alkalde ng Maynila, including Mayora Hani Lacuna, at ito ay sa panahon pang maraming balakid, pandemic, kalamidad at ang mapinsalang COVID-19 pandemic. Ipinakita ni Yorme Isko Moreno Dumagoso ang kanyang leadership, ang paglikha ng klima, ng pagtitiwala at ipinaramdam sa mga Manileño na dapat sila ay minamahal at hindi pinagsasamantalahan. Ngayon, di ba, nakita naman po natin ang mga congressmen and women dyan sa Maynila, napakagarapal po, no? Pero hayaan nyo na po yung mga yon, no? Nakita ni Yorme Isko Moreno ang paglikha ng klima, ng pagtitiwala at ipinaramdam sa mga Manileño na dapat sila ay minamahal at hindi pinagsasamantalahan. Kaya naman ngayon, babalik na si Yorme Isko Moreno Dumagoso, talagang ang mga taga Maynila, mga Manileño, Batang Maynila ay dabang-dama ang pagpapakita ng suporta sa mga Batang Maynila sa pag-iikot at mga town hall meetings. Talaga namang hindi na kailangan humakot pa at sa mga pagtitipon kusa ang pagpunta o pagsugod nila sa mga konsultasyon para pakinggan si Yorme Isko Moreno Dumagoso sa kanyang mga inihandang programa at solusyon sa mga problema ng syudad. Tayo po ay nakakasigurado na pag ito ay naging mayor na ulit, si Yorme Isko Moreno Dumagoso, siguradong sa day 1 pa lang ay talaga namang magpe-perform na ito, lilinisin na ang bawat sulok ng Maynila at ito ay ikatutuwa ng hindi lang mga taga Maynila, kundi ang mga bibisita at magtatrabaho dyan sa Maynila. Kaya naman, ngayon babalik na si Yorme, ay talagang damang-dama na, no, ng mga
tao dyan, no? Hindi lang po iisa, kundi lahat po. Hindi isda at tinapay ang isusubo ang ialok ni Yorme Isko Moreno. Hindi po katulad ngayon sa national government na panay ayu-ayuda lamang. Ang inaalok niya ay pagtitiwala sa sarili, ang pagbabalik ng pag-asa sa mga tagalunsod na kung sama-sama at nagkakaisa mga nabalahong gulong sa pagsulong ng Maynila ay maiiahon at may mabalik ito sa karera ng pagyabong. Si Yorme Isko ang pag-asa at sagot sa pagbabago, sa pagbangon ng mga dumadaing na syudad sa Maynila, no? Sigurado po natin na makakamtan ng mga taga Maynila ang mga ganitong sistema dahil napaka-charismatic, napakagaling po ni Yorme Isko Moreno Dumagoso ang magiging mayor ng Maynila sa pagdating ng 2025 hanggang 2028. No? Pero ito lang po panawagan natin kay Yorme Isko Moreno Dumagoso na sa pagdating ng 2028, wag muna po siya tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Tapusin niya po hanggang 2034 at 2034, doon po siya tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas at sobrang pagandahin ang Maynila in terms of komersyo, businesses, education, opportunities, infrastructures, beautification, environment, at kung ano-ano pa, at gawin ang Maynila na parang Singapore ay talagang sinasabi po natin, hindi lang po itutulak po siya ng mga Pilipino na maging Pangulo ng Pilipinas pagdating po ng 2034. Ayan po tayo. Alam niyo po, kaya po ang mga Vico Sotto fanatics dyan, ang pamantayin niyo dapat na magaling ang Vico Sotto ay ang Isko Moreno. Yan po ang katotohanan dyan. Dahil po, huwag niyo pong pupurihin kung ordinaryo lang po ang ginagawa ng Vico Sotto. Okay? Purihin niyo po yan pag may mag-extraordinary. Yan, yung City Hall na yan, pwede namang extraordinary, pero magkano po ba ang budget po dyan, di ba? May mga daan po bang naipagawa? May mga drainage po, flood control project na sobrang laki at nabawasan ang baha, no? May mga tulay po bang naipagawa? May parke po bang naipagawa? Ospital o kaya naman mga gamit sa ospital, bulkuhan ba, kumbaga, di ba? Pero syempre, nung mga pandemic, isa sa mga magagaling na leader at that time ay si Vico Sotto kasi turok-turok, di ba? Magaling din naman. Pero sinasabi po natin, huwag po natin purihin basta-basta dahil baka naman po nagkakamali na rin siya at alam niya ay magaling na siya. Ano po natin dyan, ang pamantayan natin sa galing ay si Yorme Isko Moreno Dumagoso na talagang kitang-kita naman natin na babalik na siya bilang mayor ng Maynila sa pagdating ng 2025 hanggang 2028. Kaya nga po mamaalam na tayo kay Mayora Hani Lacuna. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.